Ang nakaraan. Binigay kay Hanzo ang rune na pampataas ng strength, bigla namang nagkaroon ng punyal sa kanilang mga kamay para panlaban sa mga goblin. Ilang sandali pa, lumitaw ang mga goblin na nagdulot ng takot sa mga tao. Sinubukan nilang umatras, ngunit natagpuan nilang sila ay natrap ng isang di nakikitang pader na nagtutulak sa kanila patungo sa mga goblin. Nagkaroon ng matinding kaguluhan nang malaman ng mga tao na 50 lamang ang maaaring makatakas sa isang maliit na puwang, habang ang natitira ay kailangang lumaban. Nagkaroon ng kaguluhan, nag-aaway ang mga tao sa isa't isa at sa mga goblin. Alam ni Hanzo na ito pa lamang ang simula at ang kanilang pinakamalaking pagkakataon ng kaligtasan ay ang magkaisa laban sa karaniwang kaaway. Buong determinasyon, inihanda ni Hanzo ang sarili para sa paparating na laban. Alam niyang kailangan niyang harapin ang agarang panganib bago magpatuloy. Bahagya pang gumagalaw ang mga kalamnan ni Hanzo. Ang kanyang katawan, na mula pa sa maraming dekada ang nakalipas, ngayon ay madaling sumusunod sa kanyang kagustuhan. Lumakad siya patungo sa mga goblin na parang baliw na tumatakbo papunta sa kanya. Walang dahilan para magmadali, mahalaga ang pagtitipid ng lakas para sa pagsipa ng kanyang sandata. Binara ni Hanzo ang pagbagsak ng espada ng isang goblin. Habang naguguluhan ang goblin, bigla itong sinugod ni Hanzo ng buong lakas. Bagaman wala siyang mga rune o kasanayan ngayon, alam niya kung paano gamitin ang kanyang katawan ng maayos sa labanan. Malaki ang pagkakaiba nito. Lumipat siya sa gitna ng mga goblin, mabilis na pinupunit ang mga ito. Sumigaw ang mga goblin at nahulog sa lupa. Pinagmasdan naman siya ng mga tao at nagsimulang sumali sa laban na na-inspire sa kanyang mga aksyon. Bagaman ang kanilang mga galaw ay mabagal, ang kanilang dami ang naging tulong. Ang tutorial na ito ay simula pa lamang. Sa loob ng 3 buwan, haharapin nila ang mas malalakas na mga adventurer. Sobrang nasiyahan ang demonyong duwende dahil natapos nila lahat ang mga goblins. Nabanggit din niya na madami pa din ang natitirang mga participants. Naisip naman ng mga tao na napakademonyo talaga nito. Kaya't napasabi ito na ngayon alam na nila kung paano mabuhay dito, napagdesisyonan niyang tanggalin na ang pader, at may piyas pa ito na ang sabi ay kailangan lang nilang huwag tumigil sa pakikipaglaban. Umalis naman ito dahil mayroon pa siyang i-assist sa ibang area. Nagalit naman ang mga tao dito at tinawag ito ng mga masasamang salita. Nang tiningnan ni Hanzo ang kanyang stats, napasabi itong okay naman ang kanyang mga nakuha, mabuti at ito ang kanyang nakuha kahit tutorial pa lamang. Meron din siyang nakitang mukhang magagamit niya sa mga laban at tinatawag itong blade kaya't ngayon napag-isip-isip niya kung saan naman siya pupunta para mas lalong lumakas. Bigla naman siyang napaisip sa kanyang mga kaibigang mga heroes na naiwan niya, si Eres, si Kangti, at si Keljan, kung sila kaya ang bumalik sa nakaraan, at hindi siya, ano kaya ang gagawin nila? Bigla niyang naalala na may isang tao na nakapagsabi sa kanya na mayroong mga hidden dungeons sa tutorial area ngunit ang mga dungeons na ito ay mayroong highest difficulty. Sinabi pa ng lalaking ito na hindi niya ito na-clear. Napakahirap nga at wala pang nakaklear nito kahit isa. Kahit hanggang sa gitna lang siya ng dungeon ay naging malakas pa din siya. Pahabol pa ng lalaking ito na kung kaya niyang bumalik sa nakaraan, ay uunahin niyang i-clear ang dungeon sa tutorial. At kung na-clear niya iyon, nasabi niyang makakaya na niyang talunin si Hanzo ng one-on-one. Isa lang ang sigurado doon, mas mahirap, mas marami din ang makukuha niyang mga items, mas malaki mas maraming reward, kung magtagumpay siya. At nasabi din ito kung hindi ito curious kung ano ang nasa katapusan ng dungeon. Kaya ngayon nakapagdesisyon na si Hanzo na ang kanyang main goal ngayon ay magpalakas muna, bago pumunta sa dungeon. Ang first stage ng tutorial, ay magtitipon-tipon ang 100 tao, ilalagay sila sa isang area ng 1 linggo lang, at gagawin nila ito sa 3 buwan, at kung matapos nila ito pupunta na sila sa second stage ng tutorial. Tatanggalin din ang safe zone at pwede na lang makontak ang mga taong dumating dito na nauna sa kanila. Sa ngayon mayroong 2 hidden pieces sa first stage ng tutorial, at wala pa ni Numan ang nakaabot dito, kung kaya't para maabot ito ni Hanzo ay mayroon muna siyang isang bagay na kukunin. Ito lang ang natatanging paraan para siya ay maging malakas ng mabilis, ngayon dapat niyang unahin ang mas malapit sa kanyang hidden piece. Nagtingin-tingin siya at alam niyang dito lang yun sa tabi-tabi. Sa isang sulok mayroon namang isang grupo ng mga lalaki na pinipilit ang ibang mga tao na sumama sa kanila, pero ayaw ng mga ito at gusto nilang sila lang muna. Nasabi ng mga grupo ng lalaking ito
na hindi sila pwedeng umalis, at nagpapakita ng pagkamanyak sa mga pagmumukha. Hindi ba nila gustong mabuhay? Sabi ng mga ito. Hindi naman ito pinansin ni Hanso dahil wala siyang oras para sa kagaguhang ito, pero nakilala pa rin siya ng isa sa mga tao doon, kaya napatanong siya kung kilala ba siya ng mga ito. Bigla namang nagalit ang Blondie, at sabi niya ay magkakasama pa lang sila nang mapunta sila sa lugar na ito, at naalala ni Hanso na mga classmate pala niya ito sa college. Akala niya ay namatay na sila. Nagalit ang babae, at gusto niyang bitawan ang kanyang kamay, at sasama na ito kay Hanso. Ang pangalan niya ay si Yumihi. Nasabi pa ni Hanso na dahil sa ganda ng babaeng ito, ay lapitin ito ng trouble. Habang kinakausap ni Mehe si Hanso, ay nainis naman ang grupo ng mga lalaki dahil hindi sila pinapansin. Nakilala nila na ang lalaki na pinuntahan ni Mehe ay ang pumatay sa mga goblin. Nabahan sila ng konti, pero napag-usapan nila na kung sabay-sabay sila nga atake ngayon na siya ay pagod pa pwede nila itong matalo. Linapitan naman sila ng grupo ng mga lalaki na nagagalit dahil hindi sila pinapansin. Nasabi din ito, bakit sila sasama sa lalaking yan, at mukhang pagod na siya, kaya't hindi sila nito maipagtatanggol. Kaya tinanong sila uli, na habang siya ay hindi pa galit, na sumama na sa kanila. May mga klaseng tao talaga na ganito, hindi alam kung sino ang pinipili nilang kalabanin, sabi ni Hanso sa sarili na naglalakad patungo sa grupo ng mga lalaki. Bigla naman niya itong sinugod, at nagulat ang leader nila na nasa harap na niya si Hanso. Wala naman itong nagawa kay Hanso, dahil kinuha niya ang kanyang blade, at napatulala na lang ang leader nila. Biglang may dumating na isang tao, at pinakalma silang lahat, makikitang siya ang boss ng mga ito. Nagsuggest siya, na sa ganitong sitwasyon marami silang gagawin, kaya mas mabuting magsama-sama sila, para makaligtas. Habang tinitignan ni Hanso ang boss ng mga ito, napansin niyang madali itong nakapag-adjust sa ganitong klaseng lugar. Alam ni Hanso nang sa katagalan, ay magiging kriminal ang mga ito. Kaya't nag-isip siya kung papatayin na niya ito ngayon, pero naalala naman niya ang sinabi ni Keljan, na huwag papatay ng mga tao, ngunit huwag siyang magbibigay ng awa sa mga taong magpapahirap sa Great War. Nasabi din ni Eres na huwag niyang ipagtataboy ang mga tao bagkus ay maging kaibigan nila. Pinabayaan na lang ni Hanso ang mga ito, dahil wala naman siyang pakialam sa mga bugok na ito. Pinabayaan na lang din ng boss nila si Hanso, na umalis na lang. Ang importante sa kanila, ay may saayos ang kanilang grupo sa lugar na ito, at magkaroon ng otoridad, ang lugar na kung saan marami ang mga halimaw, at ang putang inang fairy na yon. Sa lugar na ito, ang mga malalakas ang naghahari, kaya't habang may panahon pa, kukunin nila ang chance na ito. At naghiwalay na nga ang dalawang grupo. Hindi naman makapaniwala si Blondie kay Hanso, at hindi niya makitang magiging ganito siya. At sinabi pa niyang, ng bastardong ito ay walang mga magulang, at nakaupo lamang sa tabi, kaya't hindi niya ito iniisip masyado. Tinanong niya si Hanson na medyo naiinis, na bakit umakting siya na hindi niya sila kilala. Sinagot naman siya nito na nagkaroon siya ng amnesia, kaya't masyado pa itong nainis. Napatawa naman si Mehe sa kanilang pag-uusap. Napansin ito ni Hanso, at bigla siyang napaisip, kung hindi sana siya nandito magiging komportable ang buhay niya dahil maganda ito. Ang kagandahan niya ay double-edged sword. Kung magagamit niya ng maayos ay pwedeng maging sandata niya. Pero sa tingin naman ni Hanso ay magiging ayos lang siya. Sa haba ng kanilang paglalakad ay naabot na din nila ang kanilang destinasyon. At ito ang Gangnam Station, kung saan sila nagsimula ng tutorial. Dito din makikita ang hidden piece na hinahanap ni Hanso. Nagtanong ang mga ito kung bakit bumalik sila sa Gangnam Station. Wala namang intensyon na sagutin ni Hanso ang mga katanungang ito, subalit naalala niya ang mga sinabi ni Eres, kaya't napilitan na lang siyang sagutin sila. Sinabi niyang sa pagpunta dito ay makakakuha siya ng superpowers, ngunit hindi naman naniwala ang iba sa kanya. Nagdalawang isip naman ang iba na sumama sa kanya, pero sumagot agad si Hanso na hindi nila kailangang sumama kung ayaw nila. Nainis na naman si Blondie, at nakitang nagmamarunong siya, pero parang may kutob din siyang may alam si Hanso, kaya't sumunod na lamang siya. Nagtanong sila kung saan sila pupunta. Ang sabi ni Hanso ay pupuntahan nila ang kanilang kaibigan na nakatira dito. Habang naglalakad sila, may nagpakita at mukhang atakihin si Blondie, kaya't hinati agad ito ni Hanso, at para bang mapapaihi na sa gulat si Blondie. Sabi niya ay isa itong dungeon, na kapareho ng itsura ng Gangnam Station, at ito ay tinatawag na green worms. Kapag nakagat sila nito, mawawakwak ang kanilang katawan, at mamamatay agad.
Habang pinapaliwanag niya ito, may lumabas na runestone kaya't kinuha niya agad ito. Nagulat naman ang mga ito. Pinakitaan ni Hanzo kung paano patayin ang mga green worms, at pagkaraan nito ay sila na din ang inutusan niya. Napansin niyang may silbi ang apat na ito, pero ang isa dyan ay medyo nangangapa pa kaya tinuruan niya pa ito. Ang iba naman ay alam na ang gagawin. Habang nakatayo ito ay atakihin na siya ng green worm, pero sinagip naman agad siya ni Hanzo. Napaisip naman siya na magiging pabigat lang ito kalaunan. Lumapit si Blondie at nagsabing, bakit niya alam ang mga ito? Sinagot naman siya ni Hanzo na ito ang kanyang superpower. Na-shock naman ang mga pabuhat sa tabi. Natanong niya kung bakit hindi nila pinupulot ang mga rune, at napagkasunduan nila na ibigay na lang kay Hanzo ang mga ito dahil siya naman ang bumubuhat sa kanila, kagaya sa mga laro. Sa ganun ay mapoprotektahan sila. Pero sinabi ni Hanzo na dapat nilang kunin ang mga rune kung sila ang nakapatay. Ito ang role pagdating sa dungeons. Dahil dito, hindi gumagana ang mabuting usapan. Sa huli, ay itatraidor pa rin sila nito, at maaaring magkawatak-watak. Kaya't mas mabuting lumakas na din sila. Ilang sandali pa, habang namumulot sila ng mga runestones, nakakita si Blondie ng may kakaibang kulay kaya't napaisip siya na siguradong magkakaroon siya ng superpower pag inabsorb niya ito.